Hindi lalaki yung negosyo mo. Kasi isa pinaka-importante as businessman, kaya as business owner or entrepreneur, dapat mataas ang standard mo sa iyong negosyo. At hindi lang sa negosyo, sa lahat. Okay? Bigyan kita ng sample. Kung ikaw ay may employees na, okay, basta ka na lang nag-hire. Diba? Kahit sino na lang, mahalaga may kamay, may paa. Nagagawa naman. Yan. So, nagiging standard siya na parang bara-bara na lang. And kapag may employees ka na at may na-late, merong yung parang nag-aawol, hindi nagpapaalam, tapos hinahayaan mo lang. So, nagiging culture mo siya. Nagiging culture siya ng iyong company or yung iyong business. Kahit ikaw, halimbawa ikaw mismo, ikaw pa lang din sa negosyo mo. May gagawin ka, tapos pinamamaya mo na, pinabukas mo na. So, bumababa ang standard mo doon sa iyong negosyong ginagawa. Kumbaga, mababa lang yung tingin mo, kaya hindi mo siya pina-priority. Kaya ang nagiging standard mo, mababa lang. Kaya ang result, average lang or low average pa. Kumbaga, below average. So, ang nangyayari, hindi mo napapalaki yung negosyo mo dahil lang sa simpleng standard na dapat binibigyan mo ng pansin. Halimbawa, diyan sa negosyo mo ngayon, kung ano man yan, halimbawa kainan, kung halimbawa food business, sabihin natin, okay naman, nakakain naman ng tao, pero may basurahan na kalapit, tapos ang table, ang dumi-dumi, o kaya malinis man pero hindi maganda tingnan. So yun yung nagiging standard ng customer sa yung business na, ay, low quality lang yan, kaya ganun. Kaya di ba, pansinin nyo, yung mga high brand, yung mga like mga iPhone, malalaking brand, di ba? So papayag ka ba na merong gas-gas yun pag pinadala sa'yo? Kasi ba, mahal na binayaran mo. So kasi nga, kaya tumataas ang value nila kasi mataas ang standard nila pagdating dun sa paggawa ng cellphone, pagkuha ng employees, pag-build ng office, lahat. Yung sa location mo, yung sa business mo na yan, ang ginagawa. Kung madumi dyan, mag-isip ka kung paano mapapataas ang standard mo para yung tao, tumaas din ang standard yung sa business mo. Kahit ikaw. Kung ikaw hindi naka-face mask or may kung nagluluto ka, lagyan mo. Kung wala kang uniform, mag-uniform ka. Kung hindi malinis na mag-buwis ka, maligo ka, maging presentable ka. So dapat, taasan mo ang iyong standard. Ito pa, halimbawa, nagbebenta ka tapos pag nakabenta ka, wala ka ng pakialam sa customer. Wala kang standard pagdating sa customer. Wala kang customer support. Kumbaga, hinahayaan mo na lang sila, bumili ka man natin, hindi okay lang, madaming tao. So, yun yung standard mo. So, hindi lalaki yung negosyo mo. Kasi, ang hindi lang about sa ganda ng product yun. Kahit maganda yung product mo, kung mababa ang standard mo sa customer support, hindi mo binibigyan na hindi ka humingi ng feedback, kaya mga ganon. So, hindi mag-grow yung business mo. Stagnant ka lang, dyan ka lang ang mangyayari nun. Ito pa, tulad yan sa pagkain mo na tinitenda. Masarap naman na. Okay, sabi mo, ay, okay na to, masarap na. Okay? So, naging standard mo na yun na, okay na, okay ka na dun. Pero kahit may isasarap pa, nagstay ka na dun. Okay? So, hindi ka nag-innovate kasi yun lang yung standard na in-implement mo sa business mo. Kahit kami, dito sa shampoo namin na to, okay. Dito, continuous kami nag-innovate kasi tinatanong namin ng customer, inihingi namin ng feedback, inaalam namin kung ano yung ayaw nila at ano yung nagustuhan nila para alam namin kung ano pa yun, kung paano pa namin mapataas yung standard namin. Kaya naibenta namin siya ng mahal. So itong shampoo na ito, nabibenta namin ng 499 talaga ang SRP nito. So, dapat maganda packaging kasi, again, sa packaging pa lang, makikita mo na kung ano yung value ng product na binibili mo. Or kung wala ka pa ngayon negosyo, naghahanap ka ng negosyo, taasan mo din ang paghanap mo ng standard. Kung ano man yan, kung kahit anong business, okay, kahit yan, tulad yan sa mga network marketing, di ba, meron tayong ginagawa Bida Grow, unti-unti namin pinapataas namin yung standard dito sa Bida Grow. Tulad ngayon, hindi sa dati, ang network marketing is usually is namimilit, nagpo-force, i-hype ka, higit kung magko-coffee ka, yung pala pe-presentan ka. So, ang baba ng standard nila pagdating sa recruiting. Parang piniplis nila yung tao, pino-force. Instead, kami, okay lang, ang naging mentality namin sa Bida Grow, okay lang kahit walang sumali. So, maganda yung sasali, yun talagang hindi napilitan, decided talaga, na willing matuto at tuturuan talaga para walang sisihang mangyayari in the future. Hindi masisira yung company brand, yung name, kasi nga, hindi namin pinurse, hindi namin pinurse. Kasi, para mas tumaas din ang standard namin, kami mismo, kaya namin ibenta yung product. Hindi yung distributor lang ang nagbibenta ng product. So, may kakayanan yung company na hindi umasa lang sa distributor. Kasi kung sa distributor lang, pwedeng mamatay yung business. So, taasan mo ang standard mo pagdating sa mga bagay-bagay, especially dyan sa pangarap mo at sa binibuild mo
business. Kasi karamihan sa atin, mataas yung pangarap. Pero dahil sobrang taas, binababa yung standard, binababa din yung pangarap, which is wrong. Okay? So, dapat yung action natin at yung mentality, yung standard natin ang hinahabol natin or pinapataas. Hopefully, nagets mo ang aking point and comment ka dyan kung papatasin mo na ang iyong standard sa business mo. Tagumpay,